having goosebumps. Yes! Grabe, intense ang nakita natin. That's the first time, na nakita natin lahat ang full trailer. Oo. First time, swerte yung mga nandito, yung mga fans, at syempre yung mga nakatutok Sa sa live stream. kanila mga bahay Oo. dahil what a treat. I know! MJ. Ang dami ko nakita. May comedy, merong suspense, merong action, di ba? Drama! Drama! I can't wait to talk to the cast. But before that, meron tayong mga special na bisita. Yes, of course, we would like to acknowledge the esteemed individuals gracing this event with their presence. From GMA Program Management Department, we have Miss Concy Agnes, Senior Assistant Vice President. And of course, Mr. Raul Hamora Jr., Program Manager. Ayan sila, nandyan. And from Sparkle GMA Artist Center, we have Miss Joy Marcelo, First Vice President. Nandiyan na ba si Miss Joy? Wala pa. And Mr. Vic Del Rosario, Assistant Vice President for Talent Management. And of course, my friend, my favorite, Miss Shelly Conde, Assistant Manager. Ang ganda ni Shelly, oh. From GMA Corporate Affairs and Communications, we have Miss Angel Javier Cruz, Vice President, and Mr. Jojo Akio, Assistant Vice President for Corporate Communications. Alright, from ABS-CBN Man, would like to also acknowledge Head of ABS-CBN Digital and I Want, Mr. Jamie Lopez. Head of ABS-CBN Integrated Corporate Communications, Mr. Kane Chowa. Business Unit Head, Star Creatives, Ms. Des Tigisman. Head of I Want, Mr. Jolly Estaris. And our Head of Marketing, Mr. Mico Del Rosario. A round of applause, please. Ito, sila yung naging posible. Ang dati akala mo hindi mangyayari. Correct. Sila ang dahilan yan. Okay, now it's time to call in the cast and creators. Ready na ba ang Dolby Theater? Ready na ba kayo? MJ, grabe yung trailer, no? Grabe. I'm sure yung mga fans, naririnig ko yung mga reaction nyo every time tinatawag or pinapakita sa screen yung mga paborito nila. Grabe yung tele, grabe yung sigawan, ganon ang energy ngayon dito sa Dolphin Theater. And we want to hear the stories behind, making this big collaborative project. Ano yung naging experience nila in the island and everything else. Okay, tawagin na natin ang cast and creators ng The Secrets of Hotel 88. We begin with our director. Let's call him Direct Henry King Kitain. And of course, eto na, ang cast ng The Secrets of Hotel 88. Will Ashley. Bianca De Vera. Next we have Dustin Yu. Let's call in AC Martinez. Siyempre, nandito rin si Ralph De Leon. Also joining us today, River Joseph.
Ranorio. She's also with us today, Cyril Manabat. Also joining us this afternoon, Josh Ford. Joining the cast as well is Kira Ballinger. Ito, sabay na natin tawagin. MG, sabay natin tawagin. Let's call in Red Manalo and Dominica Salamanca. Alright, there you have it. Please welcome the cast of The Secrets of Hotel 88. Siyempre kasama din natin dito si Clarice de de Guzman, who can join us today. Busy si Ate Cla. Nagluluto yata si Ate ko. Daming racket. Hello everybody! Okay, simulan natin by saying hi and also your quick reaction to the trailer. And then maybe you can also mention, ano ba yung character niyo dito? We've seen some of it, baka meron na kayong gusto idagdag pa. Okay? Nakita niyo na ba yung trailer? Napanood ko They na. Sa saw it. likod! They saw it. Sa likod. Kanino natin sisimulan, MJ? Let's start from the guys first. Okay, Josh Si muna. Josh muna. Josh, say hi to everybody, your reaction to the trailer, and a little bit of your character, please. Hello po sa inyo lahat. Good day to everyone. And maraming salamat of course for tuning in sa mga nanonood sa live and of course sa mga nandito ngayon para sumuporta sa amin. Ako grabe, when I saw the trailer asking, I got goosebumps. Ang ganda talaga ng pagkagawa. It's, nakita talaga yung iba't ibang characters namin dito. And ako, I played the role of Justin Almazan. Ako po isa sa Almazan siblings. Kasama ko dito si River, Bianca, and Mika. Apat po kami Almazans. And, Ikaw yung humirit ng don't talk to my sister like yes, that. po. Ako yung rebellious na arrogant boy dito. Parang iba po ko dito na parang Na-trigger ka agad. Bad boy. Josh, eh. Oo eh. bad boy, yes. Mukha bang, parang hindi naman bagay sa'yo yung bad. Good boy mo. Oo. Good boy. Mas good boy. Hindi, pero pag ganyan naman ako, pag nakaganyan si Justin. Ganyan si Justin, pero good boy naman tayo. But yeah, I am Justin Amazon, the bad boy of this group, and you're gonna get to know more of me if you watch Secrets of Hotel 88. Alright, thank you Josh. Siguro, an Kira. alternate. Yes, Kira. Would you like to greet everyone? Magandang afternoon sa inyong lahat. Thank you so much for all making an effort to be here. Sobrang na-appreciate po namin. Ulit, I'm Kira, and I play the role of Trixie Madrigal, who is the favorite younger sister of Martin, which is played by Ralph. Si Trixie, very she's fearless, free-spirited, and she's a businesswoman. Kaya alam na alam niya yung gusto niya sa buhay. And abangan na lang yung mga kalokohan niya. Thank you. Ano yung reaction mo sa trailer, Kira? Goosebumps. Honestly, I think I can speak for everybody when we say lahat kami kinalabutan sa trailer na to. Kasi this is the first time that we're watching this. Exactly. So, grabe. It's so nice to see that our hard work is Put together. pasabaw, put together. Yes. Thanks, Parang lahat Kira. tayo may goosebumps. Yung hapon. It was a moment. Kanina talaga. Ralph! Ayan, what's up mga kapuso't kapamilya and everyone here sa Team Live, sa Team Bahay. Thank you all for coming out to support us. I'm Ralph Dalagan and I play the role of Martin Madrigal, one of the
Fernandez brothers alongside Will and Brent. And of course, my lovely sister, Trixie, Kira Ballinger. Ayun, my character basically is si Mr. Nonchalant businessman na tingnan natin kung may onting pitik pa siya or onting temper. Let's see how it goes. Yeah. Hindi ba nagkakalayo yun sa totoong buhay? Yung magiging nonchalant businessman, Raph? Hindi naman po masyado. I mean, I'm not super nonchalant. Medyo may pagka-weird naman po ako tulad ng nakikita sa amin ni Esnir nung nasa loob kami ng bahay. But yeah, I really have grown to love my character. And kita-kita niyo po naman na grabe, every single one of us was highlighted in that trailer. So I'm very happy na napakita kami ng gano'n and slowly nabubuo na yung kwento ng The Secrets of Hotel 88. Thanks, Ralph. Cyril! Hello po! Good afternoon sa inyo lahat. Ayan, thank you so much po sa pagpunta. Ako po dito si Cheska Endaya, half-sister ni Will. So, bakit ba ganun? Bawal masabi. May reaction niyo. Ako, ang reaction ko naman sa poster. Pwede na ba sabihin? Sa trailer! Ate trailer. Trailer naman eh. Oo, nasa trailer naman. Kung nanood kayo. Hindi, ang reaction ko sa trailer, super na-amaze ako na pwede pa lang ipakita sa trailer yung mga ganung details without it being a spoiler. Na parang pwede pala natin pwede pala tayo makapanood ng ganung trailer na meron pa rin tayong aabangan, na mas lalo tayong mahuhook, na hindi tayo mawawalan ng gano'n, yan yung kwento, ganito, ganyan. So parang, ewan ko, nakaka-excite na feeling ko first time ko mapabilang sa multi-genre. Yes! Atake! So hindi linear yung ano natin dito, yung tatakbuhin natin dito. So marami tayong pagdadaanan. So I hope you get to be with us adventure na to. Saka you know naman, Cyril, di ba minsan? Di ba minsan the trailer is just like at tip of the iceberg, di ba? Yes. Parang wala pa, if you think you know it, pero hindi pa, di ba, Sai? Yes po, at saka madalas pag napanood natin yung trailer, meron tayong nasasabi na, ganyan na naman, ito na naman. Pero nung napanood ko yung trailer ng The Secrets of Hotel 88, parang, anong nangyayari? Anong mangyayari? Yeah. Parang ang dami nating i-unlock. Props to Direct Oo, Henry. direct. Parang kakaiba, no? Yung feels ng trailer, parang lahat mararamdaman mo. Yes. Ilang minuto lang yun, no? Yes. Ilang Okay. minuto, pero grabe yung emotion. Love it. Thank you, Sai. Let's go now to River. Hello, good afternoon everyone. Hello to Jason, hello to Pamilya, hello to the media and to all the fans that came here today. I play the role po of Leon Almazan. Siya po yung eldest sibling ng Almazan family. Isa po siyang protective kuya at yung pinaka-importante sa kanya ay ang pamilya niya. At reaction ko sa trailer, sobrang ganda ng trailer. Ang dami lang pinakita pero ang dami pang hindi pinakita kaya ang daming aabangan sa show na ito. Ayun yun eh, no? Ang daming ipinakita, pero mas marami pa tayong aabangan. Of course. Marami pang ma-unravel. The very beautiful Esnir. Na-atake niya yung hapon. Good afternoon, y'all! Yes, maraming salamat po for gracing us with your presence. And of course, to all the medias po na andito, sa lahat ng mga fans, thank you so much po sa pag-support. At sana po, patuloy po natin i-spread ang word na meron na kaming teleserye. Yes! Yung, ano po, siguro yung reaction ko, oh my God! Siyempre, nakaka-proud po na it's all coming together. Lahat po ng mga shoot namin at nakaka-proud yung buong team ng Hotel 88. Kaya we hope na ma-deliver po namin sa inyo yung quality na story at marami pa kayong dapat abangan dito. Hello, and, Yes! and frame ka. Oh, hello! First simula! Sa simula! First and last. Grabe, Esnir. thank you so much po kasi sa lahat ng trailer, dito po yung pinakamaraming seconds na andito ako. Maraming salamat. Atake talaga si Esmir. Hindi na ganun pansin ko eh. First, so And first last. straight, tapos last. Oh, yes. Ako po dito si Rafi Salcedo, of course. Hindi po kami mag-asawa ni Ate Clang dito, ha? Si Ate Clang po, si Monette Salcedo. Wait, Esnir, we will get into that. Yeah, yung mga fan Mamaya. theories Yes, naman. Mamaya. May ganun ba? Excited ako kung may ganun. Mamaya, hold that thought. Mapunta tayo dyan. Thank you, Esnir. Let's go to Will. Bill.
Hello po sa inyo lahat, magandang hapon po. Hello po sa ating mga kaibigan sa press and of course sa lahat po ng mga fans na nagpunta para supportahan po ang Hotel 88 and sa mga naka-live po tayo. Of course. Team Bahay, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras. At ang character ko po dito ay si Kiko Endaya. Ayan, half-sister ko si Cyril. And syempre isa sa... Sorry. Isa ako sa kapatid nila Ralph and ni Brent, of course. Ang character ko dito is very, chill, makulit, ganyan, very, playful, ganun siya. Pero once na merong nangyari or merong kailangan ipaglaban, talagang ipaglalaban niya yung mahal na sa buhay. Yan yung character ni Kiko Endaya. And reaction ko sa trailer, grabe nakaka-proud. Kanina habang pinapanood namin yung trailer, talagang tinitignan ko lang din sila isa-isa. Lahat kami nakasmile lang. Sobrang nakakatuwa at nakakataba ng puso na finally, napanood na namin yung official trailer na itong Hotel 88. And we're very excited na mapanood na to ng mga tao na sumusuporta sa amin and those na hindi pa kami kilala pa din po. Sana po bigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagbigay ng isang makabuluhang serye sa inyo, isang makabuluhang storya. Maraming salamat po. It's just amazing na months back, we were at this very secluded Secret place. resort. Diba? Parang filming, trying to announce the project. Tapos now we're here. You guys are promoting it. Grabe. Maraming secret, simula pa lang. Sino pa alam Announcement magaling pa si Cyril, di ba? We were just in that, Yes. in Bulacan, in the mountains. Grabe. Mountains talaga. Oo, mountains yun. Mountains talaga yun. AZ. Hi everyone! Good afternoon to all. Thank you so much for everyone who came. And ayun nga po, my character here is Sari Garcia. Very makulit. I would say maingay din. Parang hindi po malayo sa totoong buhay. Joke lang. Pero ayun po, sobrang mapagmahal. Sobrang... Bakit? Pero, sobrang masipag sa lahat ng gusto niyang gawin at dapat niyang gawin. And yung reaction ko sa trailer na to, as in, woo! Woo! Wow! Wow! Ganun. Oh my God! Totoo ba? Grabe yung reaction mo. With the ano? Oh! Oh! Pero sobrang natawa kami na, oh my God, anong nangyayari? Mga ganun. Kasi may ibang eksena na wala kami doon habang sinushoot. So, ang ganda. Like, oh my God, paano yan hindi na ginawa? So, excited din ako sa anong mga thoughts niya about it, kung ano yung iniisip niyo, what happened, kung bakit ganyan, bakit may eksena na ganito. So, kasi nakita ko yung iba yung comments nung teaser, lumabas yung teaser, sabi niyo puro lang daw ako ganda-gandahan. Hindi kayo sure, charing joke lang. Pero ayan, sobrang happy ako to see the trailer with everyone else together. Sobrang big moment yun for all of us. Kaya we're happy to be here and happy na every secret is starting to come out. Yeah. Pero totoo, Easy, ang ganda mo naman din talaga. Ang ganda mo naman din talaga. So, Sige nga, what's the secret? Ano Ayan na, ayan na. Ano yung secret? Bakit si Bianca? May nasa kay Bianca. Mamaya na si Bianca, unahin na natin si Dustin. Hi everyone, Dustin Yu, to our bosses, to all the fans who came here, sa lahat ng mga sumuporta sa aming brands, and sa lahat po, sa mga press, sa pinakamahal nating press. Good afternoon po sa inyo. Ang character ko po dito is si Edward Arellano. Family friend po nila Almazan, nila Mika, River, tsaka Josh and Bianca, of course. Tapos, si Edward, mysterious, confident,
Pero at the same time, syempre may fun side rin naman siya. So, ayun, reaction ko sa trailer, siguro masasabi ko lang, parang na-reveal na yung isang secret ko dun eh. Parang, bakit naman? Okay, anyways, isa pa lang yun sa secret ng series natin, pero I'm really excited and really proud of everyone. As in, nakaka-proud na makita na lahat na nasa teleserye kami sama-sama kami. So, maraming salamat. Wait, is the secret that you own a speedboat? Or something else? Something else. Sige, we will rewatch it. We will rewatch it. No, pero alam mo, tama yung feeling niya kanina na parang na-confuse siya. Medyo we need to get used to the groupings, ha? Yun ang siguro kailangan gawin ng mga fans. Kailangan no? maging familiar tayo sino yung magkakapatid, Right. sino yung kaibigan, may half-sister, Right. may kapitbahay, hindi ko na alam. Yung family Oo. friend. Grabe, medyo complicated, pero malalaman natin yan. That's true. Before we go to Bianca, let me just acknowledge first the directors of Incognito who actually helped also sa The Secrets of Hotel 88, Direct Lester Pimentel and Direct Wang Manbin. And we'd also like to acknowledge the creative manager of this show, Jay Fernando, the head writer Maan Pampulme, and the writer Yeye Ortola. Thanks guys! Bianca! Hello po! Hello! Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Bianca De Vera and I play the role of Jade Almazan. So, Jade is the bunso of her siblings. I'd like to think na favorite siya ng daddy namin. I'd also like to think na favorite ako ng kuya namin. Diba, kuya? Yes, tao. And my character here, well, given na sheltered bunso siya, meron siyang sariling niyang persistence, I'd say. Medyo may katigasan ng ulo, but at the same time, hindi siya, all out. But, yeah, I'd like to say she's also, kung makita niyo sa trailer, makita niyo rin na she's a runner. Grabe, first time kong tumakbo ng ganun. Pero, sa beach, tumatakbo, Barefoot. Barefoot, and meron pa sa gubat, di ba? So I think that says a lot about my character na hindi lang physically she likes to run and make takas. Tumakas sa mga problema niya sa buhay, but I guess it's also hers. Hey, So, punching him. I can see the calves. Oh my God, meron na! At alam mo, MJ, napansin ko yung mga characters nila, parang hindi nagkakalayo dun sa mga personality. Hindi ko alam kung sinadya yun, pero parang pag dinidescribe nila, no? Malalaman natin din kay Direk Henry yan mamaya kung paano nila binuo ito. Thanks, B! Maraming salamat. Let's move now to Brent and Mika. Let's begin with you, Brent. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming po salamat sa pagpapaunla ng inyong oras at presensya ngayong hapon. Wait lang. Honestly, until now, di pa rin ako makahinga nung pinapanood ko po yung trailer kanina. Parang eviction night sa PBB yung pakiramdam. But we're all very excited na finally malapit na mapanood na lahat. The Secrets of Hotel 88. Ako dito si Gio Cabrera, kapatid ni Mr. Ralph De Leon and Mr. Will Ashley. And if there's one phrase that would best describe my character, siguro ito. Isaksak mo yung pera mo sa baga mo. Yun. I love that So line. it's very unpredictable. Is that your line? Adlib yun? Hindi. Line po. Line talaga. Okay. Yun, unpredictable, walang kinakatakutan. Maginoo pero medyo bastos. Yan, yan si Gio Cabrera. I love it. Thanks, Brent. Mika. Hello po! Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Mika Salamanca. And thank you so much po sa lahat na nandito, mga bosses. Thank you po sa media, sa press. And syempre po sa lahat na nanonood live and mga nandito po na nakakasama namin ngayong hapon. Ako po dito si Luna Almazan, kalawa sa mga magkakapatid na Almazans. I'd say yung character ko po dito is very palaban, very confident, and alam ni Luna ang gusto niya. At masasabi ko din na
marami din siyang pinaglalaban, especially pag about sa pamilya niya, hindi siya umuurong. Basta para sa pamilya ni Luna, gagawin niya ang lahat. And kung si Bianca paborito ni River, I could say na parang paborito ako ni Josh. Don't talk to my sister like that, di ba? Diba? May ganun eh. So yun po. Kanya-kanyang favorite. Oo, ayun, reaction ko naman po sa trailer. Sobra po akong na bumalik sa time na pag nakikita ko po yung mga scenes sa trailer, bumabalik po ako sa moment na sinushoot po namin siya. And sobra po akong nagiging proud sa production, sa lahat ng bumuo nung kung paano siya nasushoot. Doon po talaga ako nababalik. And totoo yung sinabi ni Cyril. Pag pinanood mo yung trailer, kumbaga parang ang dami nangyayari, ang dami mo nang alam about sa series, pero at the same time, parang you want more. You want to know more about the series. Yun yung naramdaman ko kanina na even me, kahit nabasa ko na yung script, kahit napanood ko na yung scenes na ginagawa namin, parang eager pa rin ako, gusto ko pa rin siyang mapanood. Kumbaga, gusto ko siyang mabuo. Ganun yung nabigay na pakiramdam sa akin ng trailer. Yan! At syempre, nangyari lahat yan dahil kay Direk Henry. And of course, our creative. Direk, would you like to greet everyone here? Magandang hapon po sa inyong lahat at salamat sa pagpunta ninyo dito at samahan kami lahat. Ngayong hapon. I love you daw, Direk! Love. May fans na rin si Direk. Just wanna let you know, Direk Henry has been with Star Creatives for a long 28 years. 28 years. And his most recent projects as a creative head were Incognito, It's Okay to Not Be Okay, and Can't Buy Me Love, right? Pero ang pinaka-favorite ko was Lobo. Lobo's not mine. Last one. Iba pala. Also, It's a brand. important. Also, si Direk kasi has been, parang dinidip niya na yung sarili niya into directing. Sawsawero ako sa lahat ng projects ng Star Star Creatives. Ito yung director. first full directorial project. Yes. Wow! This is the first and Very first. napakalaki. Collab agad. Okay, before we go to the fan theories, I have an activity. Inaalam ko to. Tumayo ang Fernandez family. Para lang masanay kami. Fernandez, Ah! so si Ralph, si Will, and si Brent. This is the Brothers, Fernandez. Fernandez brothers. Correct. Fernandez, thank you very much. Tumayo ang Almazan family. Ayan. Wow. Si Josh, si River, si Mika, and si Bianca. So 2 girls and 2 boys. Right. So, thank you very much. You may sit down now. Para lang meron na tayong idea agad, yung groupings, di ba? Kasi yung iba, like, May half eh. friend, half eh. Half Diba? sister. Correct. Ni Will. Si Sai ay half sister ni Will. Si Kira Si ay... Kira, half sister ni Ralph. Yes. O di ba? Medyo complicated pero mga Si AZ. Blended families sila. Si AZ, Nasa puso ni Nasa- Ralph. si AZ nasa puso ni Ralph. Aga. Yun daw. May paayuda agad. Si Esnir. Half sister ng staff. Okay. Kamag-anak ng staff ng Hotel 88. Si Esnir. Si Ate Clan, dahil wala siya Sister dito. ko rin. We are happy sisters. Okay. Simulan natin yung Q&A with the fan theories. So we collected some of them. Tapos let's see your reactions. Tingnan natin kung matatawa ba kayo, magugulat. But don't spoil, okay? Unahin ko na. Ako Go na ahead. muna, MJ. Ito, sabi, theory ko lang sa Hotel 88, baka hindi talaga sa dalawang pamilya ang Hotel 88. At iyon ang sikretong malupit ng mga magulang nila at ang killer ay maaring apo o anak ng tunay na may-ari ng Hotel 88. Siya na magsulat. Ang dami niya ng ano eh. Hindi niya nang alam. Medyo komplikado agad yung theory niya. Nakakatawa yung reaction, Mika. Anong reaction mo doon sa parang nabuuna niya? Nakakatakot magsalita, baka ma-spoil ko. Pero Baka madalas ka, interesting. no? Sobrang interesting yung theory niya. It makes sense based sa trailer. Pero you have to watch it to know if it's real. Eto, may nakakatawa dito. Sabi niya,
I think AZ ang unang mamamatay. Sana hindi. Kukulku. Grabe naman. May eviction din pala dito. Hindi na pala sa PBB house may eviction. Dito rin, ganon. Pati din Kira, fear. Pati din. Ang kinadamay ako, gusto ko pa shooting this. Grabe, totoo ba? May eviction din dito sa Hotel 88? Ganon ba yun? Grabe. Okay, meron pa iba dito. Is Dustin the killer? Mysterious yung role niya. Secret. Yun lang ang sagot. Ito sabi, hala, magkalaban ng Meg Brent. Parang nag-aagawan sila sa lupa. Tapos si AZ, parang siya yung visitation sa Hotel 88. Ganda, kaabang-abang. Bakit parang si AZ ang dog show ng show? Hindi ko alam. Parang siya ang bunod. Pero mukhang nag-aalala yung fans kasi magkalaban daw yung Meg Brent. Parang may parang sa trailer may sagupaan may puksaan agad. Eto. Parang puksaan ng pagmamahal naman yung next scene Sana may pasabog na twist. Like si Asnir or lang palang mastermind. Or si Kira, AZ, and Sai may secret agenda pala. Direct pa kini-write ng script. Let's see. Might or might not. Right. Pero ano lang yung pakiramdam nyo na as early as now, meron ng mga ganong theories yung fans. You know, it shows interest, right, Brent? Tama ako? Ang galing nila. Pwede din silang kung business, kung naghanap mo kayo ng mga scriptwriters pa, pwede sila. Pero ang ganda na naging part sila ng discussion. Kasi very important yan, lalo na sa series namin. Kasi ang daming pwede talagang mangyayari. And maybe or maybe not, yung mga isa sa mga teorya nila possible mangyayari sa The Secrets of Hotel 88. Kaya kailangan talaga abangan. Ito naman, sabi, so seated sa characters and roles nila Dustin, Cyril, Kira, and AZ sa H88. Madalas yung mga subtle lang yung atake, sila yung may weight sa kwento at may dala ng plot twist. Tama ba yun? Cyril? Tama ba? Ganon ba? Nasa iyo ba yung plot twist o ikaw yung may secret? Hindi ko nga alam kung saan parte doon ng trailer niya nakuha yun. Kasi bumaba lang kami ng bangka na pagbintangan na kami, di ba? So, No, Sai, mind you, Yes. they took this from the poster lang ha. Wala kang trailer. Poster and teaser. Yung napagbintangan na ako agad, di ba? So, amazing. I love the imagination, the creativity, and I love it. Ito, isa pa, Sai, matulungan ka rito. Feeling ko, mayamang friend ni River si Dustin. Natutulong para mabili ang Hotel 88. Or, undercover agent to help solve the mystery, the murder mystery, hanggang sa mai-inlove siya sa kapatid ni River na si Bianca. Exciting. What a twist. Grabe. Last one, meron ka bang fan theory dyan? Ito, sabi, Josh character parang gangster na bad boy, pero soft boy sa mga taong mahal niya. Tapos, ma-meet niya character ni Kira na parang sassy, na mayaman nung una, enemies sila, then eventually na-fall sa isa't isang parang ganon yung nakikita ko sa teaser based sa mga galawan at suot nila. Tama ba, Kira? May tama ba doon? May tumama ba? O talagang mukhang nag-i-imagine lang siya? It's a secret. Kira, Josh, tama ba? Tama ba? Parang tama yung gangster na Tama po boy. yan, Pasugalero na black sheep. Pero we'll see if may mangyayari sa amin ni Kira. Ay! Ano mangyayari? We'll see. Yan yung secret na kailangan ko abangan. Ano ba sinasabi? Ano to? Girls, ano yan? Ano Ano yung yan? secret na pinag-uusapan dito? Kung Ano so, yung AZ, may sinasabi ka? Anong mangyayari? Kanino ba? Kay Kira tsaka kay Josh? Pero grabe, MJ, interesting. Yung Ay, mga fan pero isa dito ba theories. nakakatawa lang? Oh, Sorry, sige, sorry. last na, sorry. Namatay ba dyan si Will at sina AZ? Pinatay ka na naman, AZ. Dahil sa isang malaking trahedya na magaganap malapit sa dalampasigan ng hotel at magmumulto ba sila tapos pahulaan ng suspect or killer? Teka lang. Ba't gusto niyo akong patayin? Alam mo, actually na-mention ko yan kay Direk. Direk, if ever mangyayari na patayin niyo ako, pagka-eksena, gaganon ako.
Ganun. Parang, no, no, no. Parang ganun. Okay. May atake din yung No. pagpatay. Hindi, nakakatawa doon, yung mismong cast member, may theory din siya. Di ba? Meron din siya. Fury mo lang yun, AC. Theory ko lang Fury mo yun. Medyo naawa po ako sa cameraman kasi ang likod ko ganun gumaganon yung I camera. know. Okay, tama na sa mga fan theories na to. Let's move to the questions from the press. We'd like to thank our friends from GMA Corporate Communications for gathering itong ating mga questions. Okay, let's begin with this first one sa lahat ng cast. The series is built as a mystery family drama. Without giving away too much, which of your characters has the most shocking secret to hide? Oh, ayan. Ang hirap naman ng first question pa na. Actually, baka ma-spoil pa nga pag tinanong mo to di ba? No? Kaya Para, nga ang hirap sagutin eh. which, ikaw na kaya sumagot direct, Henry. Lahat ba sila dito? Lahat ng characters nila merong secret? Oo, lahat. Lahat. May, whether it's personal or whether it's a big plot twist, may mga sikretos ng bawat character. Wow! Kaya 88 secrets. 88 secrets! Ang dami. Sa dami nila, parang gabi-gabi ka mag-aabang talaga kasi a secret can be unraveled every night. Yes. Diba? Feeling ko nga kaya 88 kasi di ba yung 88 infinity, so never ending ang series. Wow, may theory ka rin, May ha? theory ako. May Ang theory. dami. May theory ka rin doon. Ito, for you also, Direk, what makes Hotel 88 different from the usual family drama that we see from our prime time? Ako sa akin sila. Sila ang magpapaiba talaga sa primetime viewing habit ng mga viewers natin. Mixed siya, it's a mixed genre. Hindi lang siya thriller, hindi lang siya mystery suspense. There's romance, there's family drama, there's intense mga confrontations na mapapanood kayo. So, yun yung nagpapaiba sa kanya. At ako sa akin sila talaga yung magbibigay ibang bihis sa prime time. Kasi pag napanood din sila, ibang-iba sila doon sa napanood natin sa TV. But how was it working with them? Technically kasi, these actors, hindi naman itong mga newbies, no? They have real background na talaga sa acting. How was it working with them? Actually, mas-surprise ka. Kasi, of course, nandiyan sila sa Irene na talagang Si Cyril talaga. na mga si Noel. Of course, yung iba, magugulat ka talaga. Magugulat ka because they really worked hard for it. They Deliver. workshop talaga sila. Pinag-aralan nila yung mga character. So, magugulat ka na they're really serious about their craft. So, ako, I am amazed because I'm a fan. I'm a fan of PBB Collab, yung batch nila. Happy pill ko yung mga yan. Happy pill ko yan every day. Pinapanood ko sila every night while doing 2 shows before. So, sobra akong amazed sa binigay nilang talento dito. Tsaka maninibago yung fans dito kasi sa loob ng bahay, nagpapakatotoo sila. Now, they're playing a role. No, iba yung dynamics na rin, no? Kasi syempre may mga characters kayo that you have to play. Right. Kaya interesting din, no? Na-mention ni Direk yung workshops. Can somebody share ano yung mga workshops na pinagdaanan niyo? River? Ikaw ang binunot ni Esnir? Ikaw ang River. binunot ni River? Anong mga workshops sa River? So before the show started, we all went through workshops with an acting coach. Okay. And ayun, we did it for a few weeks right before going and getting into character, building chemistry. Pero yung chemistry parang nandun na eh. We already had that chemistry because of PBB. So going into set, it was much easier. But How about yung mga stunts? Yung mga pagtakbo mo, Bianca? Parang may tulong ba yun? Ako po yun. Di ba? Practice na din siya. Of course, meron po kami konting tulong because hindi naman lahat kaya namin. Meron po mga nagtuturo ng mga konting tumbling-tumbling, kung ano ba yung tamang form. Shot star! Ayun. Kasi may mga parang nung sa bangin, yung parang brand. Yes. Actually, audition ko yung kay Kuya Coco eh. Inisip ko, hindi joke lang. Pero, grabe yung tulong sa talaga nung unit nila Direct Ace sa mga stunts. Very taken care of talaga kami ng Star Creatives. Hindi nila hinayaan na kahit kami yung gumawa sa sarili namin stunts, they made sure na safe talaga. Right. Dustin, nandun ka sa speedboat, did you have to swim?
Of Yes, of course. Yeah, oo, makikita niyo rin na si Edward pala ay isang sporty at mahilig lumangoy sa beach. Amazing. Aubrey, you have a set of questions from Philippine Star. From philstar.com for the directors, writers, and creatives. Ito, ako rin, tinatanong ko rin to. Why choose a horror thriller for the first teleserye featuring PBB collab housemates? And why not a rom-com anthology since there are popular love teams from the reality show such as Breka, Maywelka, AZ Ralph, Kish, and Gaspia? Bakit nga ba ganito yung genre? Okay, let's call in our business unit head, Ms. Des de Guzman, to answer that. Ms. Des. Hi, Ms. Des. Hindi siya horror. Okay, let's clarify, hindi siya horror. It's genre bending of family drama, a lot more romance, and suspense thriller, and a bit of action. So yun yung lahat ng genre niya. Okay, pero anong nauna? Cast o kwento? It's the cast. Okay. So we were tasked to do a series for the PBB collab, guys. Okay. I go to Jay. Sa likod mo, Jay, sorry, on the spot na kita. Ikaw naman ang creative manager. Bakit ito yung naisip niyong kwento? Meron ba itong parang inspired by true events? It's not really inspired by true events, but actually more of like, we want to give the audience a summer to remember. So in terms of like, di ba, when you go to a movie, a summer movie, di ba, it's always like an adventure, may konting kapulan, konting takotan. It makes it, it bonds us as a barkada, Right. and also it bonds us as a family. And when we were thinking of PBB, the cast, we'd say, we'd want to give them a ride, a good ride, apart from, of course, a family drama or a love story. And one thing I noticed, bumagay sa edad. Yes. Yung mga roles. We were very careful in like crafting characters that will suit each and every member of the household. Right. So diba when you see them, it's not like a barkada, it's like a family, and we want to give all of them the right character to showcase their skills, to showcase how they connect to the audiences even when they were in the mansion, in the house. In the house. PBB. So that answers yung question dito about the love teams. Yung sinabi ni Ms. Des na meron naman tong romance. Mas malamang pangaraw, Oh, lamang ang romance. Kaya Alright. tuwan-tuwa na yung fans. At kaya pala nga, sinasabi ko kanina, parang yung mga characters, parang tailor fit for you. So talagang pinag-isipan din ng creatives yung character ng bawat isa na bagay sa kanila. The next question ni Philippine Star here is there anybody here who's a fan of thriller? Meron bang parang... Okay, Josh and Sai, I saw your hands. So it must have been a good experience doing something like this. Sai, first time mo mag-thriller, no? Ay, hindi. Parang hindi po. Parang hindi. Parang Okay, hindi okay. po. Parang hindi po ata. Ano po, masaya and at the same time parang ako mismo nag-aabang kung hindi lang sa papanoorin nila pag natapos na yung paggawa ng series. Parang nag-aabang kung ano pa yung pwede namin gawin. Kung ano pa yung mga tatahakin namin puno, kung ano yung tatahakin namin landas. Parang ang saya, physical and parang at the same time, sa utak mo rin, may pagka-thrilling. May moment ba pag nakukuha niyo yung script, oh my God, ano mangyayari sa character ba? May ganun kayo? In the morning, pag bigay sa inyo ng May script? suspense din, may Yeah, suspense. may ganun. Yeah, and not just for me, like kapag binabasa ko yung script, alam mo yung talagang naka-curl talaga yung toes ko. Na parang kinakabahan ako, tapos na-envision ko kung paano nga tatahakin ng bawat character, kung paano ba ito i-deliver ni Cyril Manabat o kaya ni Ralph De Leon. So, it's really thrilling. So, kung binabasa pa lang namin, napaka-exciting na. And now, diba, we saw the trailer, a glimpse of it, what more, diba, sa full. final and whole. So, we're so Right. excited. Yeah. Josh, fan of thriller, no? Yes po, yes po. And so how does it feel doing something like this? Oh, of course, nakaka-excite. Super. Kasi iba yung thrill sa romance, iba yung thrill sa horror, iba yung thrill sa comedy.
Thriller as in, kailangan mong, as you seen sa trailer, maraming action, and may a bit of thrill din doon, and you have to have the look talaga, na parang, as my character, basugulero ako dito, pero kailangan ko ipakita na parang may thrill sa mukha ko. So, well, does that make sense, what I just said? It does, actually. It does. I noticed, you love Thriller. You look like Thriller Michael Jackson in your suit. Oh, thank you. Actually, yung suit, suppose, sa character ko po ito kasi black yung orange. Those are the look. Pagka-bad boy kasi. Grabe. Pero parang nakikita ko sa kanya si Vincent. Kilala niyo ba si Vincent? Vincent. Ghost Fighter? Ghost Fighter. Di ba? Parang Nakaloka si Aubrey. Parang Japanese si boy. Hindi ko po kasi yun naabutan eh. Ay, grabe kayo. Alright, thanks Josh. Cyril and Will, sinabi nga ni Derek kanina, dahil kayo, you started as child star. So medyo kayo yung pinaka-experience sa mga taping, di ba? So hindi na bago yung mga eksena sa taping. May naitulong ba or humingi ng tulong sa inyo among the PBB housemates? Like mga advice, ganyan? Will. Si Will started at how old? 11. Totoo, 11 ba? 11. Hindi ba younger pa? 11. 11 years old. Ako yata yung young. Ikaw yung mas younger, no? Or- Well, ikaw, may mga humingi ba ng advice? Or kinailangan ba na bigyan mo pa sila ng mga tips? Well, kasi itong buong cast naman po very open. Kumbaga, sa mga pagkakataong makakapag-usap kami, napag-uusapan talaga namin yung trabaho namin. Nakakatuwa kasi may mga nabibigay naman po akong tips, let's say, sa mga napulot ko sa mga past shows na nagawa ko. And natutuwa din ako kasi meron din akong napupulot na bago from them. So parang nakakatuwa kasi teamwork talaga eh. Give and take kami dito. Sai, how old are you when you started? 4 po. 4 years old? Pero- Nagsisimula ka pa lang yata magsalita noon. Pero meron po akong mga video dati na 2 years old ako, parang nagpa-practice na ako hello everybody, gano'n. Parang meron akong mga pang-audition sa yung mga contest ng mga bata. So bata pa lang po, gusto ko na rin talaga. Pero about naman po sa mga nanghihingi ng tulong or may nakatulong, yung dynamics kasi namin dito, parang mas lahat kami uhaw matuto. So, may times na isang beses pa lang kami nagpapang-abot ni Mika sa Lucky Taping. Tapos nagkataon na pareho kami passionate nung araw na yun. As in, sobrang romanticize namin yung buhay. Tapos biglang napag-usapan namin yung drive namin sa series na to, kung gaano kami ka-excited, kung gaano kami ka-passionate. And at the same time, may mga tinatanong din siya, paano pag ganito, paano pag ganyan. Or kapag kami magkakaibigan, emotionally, medyo struggling or medyo nadidrain na kami kasi syempre physically drain na. So medyo maapektuhan yung utak namin kahit paano. Parang kami yung nagiging hugutan ng lakas ng isa't isa. Parang non-verbal man, pero we help each other and we really teach each other something na hindi magmumukhang mas angat ka dito, mas angat ka dito. Parang more on siya talaga, collaborative effort and mas tulungan, mas ambagan ba? Wow, ambagan. Potluck. Hindi, parang ganun siya. ganun siya. Parang lahat kami meron talagang mga input sa isa't isa. And we're open to accept it ng sobrang bukal sa loob namin. Ang ganda kasi minsan nga, ang nabibigay mo, not necessarily on the set, but it's minsan nga, nuggets of wisdom, the life advice, the life lessons, di ba? I think yun yung maganda dahil nagsama-sama na sila before. Right. Sa PBB house. So wala nang walls. Kaya talagang lahat kilala na nila yung isa't isa. Ang ganda nun. Tsaka Sa kahit set. po pala na kaming dalawa lang ni Will yung natanong, hindi naman din namin ever na-feel na ahead kami sa kanila. Actually, na-excite kami. And ako personally, parang nare-refuel yung drive ko mag-work. Parang nakakakita ko ng mga bagong techniques, nakakita ko kung gaano sila kadeterminado. So parang
ako rin parang minsan, ay gusto ko ganito nga rin ako bukas. Parang na-inspire ako sa mga work ethics na nakikita ko or nagre-reflect sa kanila. So, nakakatawa, nakaka-excite, maka-work sila isa't isa. Ako mismo, natututo. That's good, because when you stop learning, you stop growing. Di ba? Thank you, Sai. Let's move now dito sa questions ng Inquire.net. For Mika and Brent, how did your previous experience on PBB help with working on the series? Siguro kasi yung with what River mentioned earlier, yung chemistry namin, it became natural. Kasi imagine living with them for 4 months and nung nag-workshop kami nung una kay Tita Malu for this series, walang hiyaan. Parang hindi kami na-awkward sa isa't isa. And I guess it really helped with our chemistry on screen na kapag alam namin mga bubog ng isa't isa eh. So, kaya namin makidamay sa nararamdaman. So, ang daling kong pumalim, iyak si Mika, ang daling umiyak din para sa akin kasi naramdam mo talaga kung saan siya nagagaling. Laking tulong na. That was close in the trailer. Ito naman, tatanungin ko from this side. Wait, si Mika pa. Ay, sorry Mika. Go ahead. Sorry, Okay sorry. lang po. Hindi, totoo po yung sinabi ni Brent kasi inside PBB House, marami na din kaming, laking tulong din ng PBB po kasi ang dami din natulong sa amin sa chemistry ng bawat isa. And personally, yung confidence ko din kasi feeling ko if hindi nangyari yung PBB, ihaharap ako sa ganitong proyekto, hindi ko kakayanin. So, and good thing din na yung mga nakasama namin dito, nakasama ko dito is mga PBB housemates din po. So talaga familiar na kami sa isa't isa. So, totoo yung sinabi ni Bren, pagka may scene na kailangan namin ng hugot, alam namin kung sining titignan namin para hugutan ng nararamdaman na yun. For example, ako pag kailangan ko ng lakas ng loob sa set, kailangan ko maging matapang, kailangan ko maging seryoso, tinitignan ko si Josh. Kasi nabibigay niya sa akin yun. Pag kailangan ko umiyak, tinitignan ko si Bianca. Ilang segundo na makakaiyak na ako. May mga ganun po talaga. So, familiarity. Nice. Ganda. That's good. Thanks, Mika. Ganda ng chemistry. Ito na from this side. For Esnir and for Kira, what was the most challenging scene to film so far? And why? Most challenging? Siguro yung magpopolo ako, Hawaiian polo ako sa buong teleserye. Instead of crop tops. Aside from that, siguro po most challenging is yung pagbabalance po in delivering lightness and at the same time depth ng character ko. Kasi syempre, ako I'm known as comedian, ganyan. Hindi ba? I'm known as on my comedic skits po. So, ayun, parang I want people to see Rafi and not as a sneer. Diba? Gusto kong mag-disappear sa character na yun para makita nila yung buong journey ni Rafi at kung ano yung purpose niya sa pagiging staff sa hotel. Yes, kaya ayun. Oh, in behalf po pala of Ate Klang, siya po pala yung older sister ko dito at kami po yung naghuhugutan din kami. Isa din po sa challenge yung natatawa kami sa isa't isa pag seryoso. Tapos meron kaming parang default na facial expression which is iwa-watch nyo yan. Every time may seryoso na scene, default talaga yung facial expression namin na gano'n. Pwede mo bang may sample o... Ganon! Pero matatawa kami! So, ayun po, parang kinukunat na lang po namin ng motivation yung isa't isa na, ay, hindi dapat tayo pwedeng magpatalo sa mga veteran dito, ganyan. Kasi syempre, sila Will Ashley na yan, dapat galingan din namin. Kaya ayun po, natututo din po kami as time passed by at it's just a tip of the iceberg. MJ Felipe, tip of the iceberg. Kira, how about you? The most challenging na nagawa ninyo so far? Paano ba sabihin ito without spoiling? Basta, the three of us, ako, Josh, and Sai, we had a very intense scene. And actually, ako hindi ko in-expect na masushoot po namin yun agad-agad, like the way that we did. So, grabe, the way that these two performed was exactly what I needed for me to perform. And grabe, it was scary, it was challenging seeing them in character talaga. Kasi from how I know them, in person talaga, ang layo. Especially Josh's character. Yeah, yun po. Special mention na naman si Josh. Alam mo na. Thanks, Kira.
Okay, our next set of questions ay galing sa Lionheart TV. This is for the boys. Kung bida ka sa isang horror movie, ikaw ba yung tipong tatakbo o magtatago? Tatakbo at magtatago? Or lalaban ka head-on sa kontrabida? So it's like fight or flight. River and Ralph. Okay, let's have River and Ralph answer that. I see Ralph, alam ko lalaban to. Judo to. Depende siguro sa kalaban. Fight or flight? Actually, kung horror po yan sa totoong buhay, medyo duwag po ako sa horror kasi hindi po ako nag-enjoy masyado kasi sobrang gulatin ko sa mga horror. Wait, what Sa scares you? mga What scares you? multo-multo, Multo. yung mga multo po, yung mga jump scare na yan. Okay. Ayoko po talaga. At MJ, ang nakakatawa, alam ni AZ. Takot yan, sabi ni AZ. Pero as Martin lalaban yan. Okay. Lalaban. So good yan. Okay. River, ikaw. Kung si Ralph tatakbo, ako mas mabilis pa yung takbo ko. Pero ako medyo natatakot din ako. Pero in terms of character as Leon Almazan, he is not backing down from a fight. He will stand up and fight. So in real life, tatakbo ka? Kami ni Ralph tatakbo. Kami dalawa. Okay. So hindi ka fan ng mga horror movies? Fan pero natatakot. Natatakot ka rin. Okay, next for the girls naman. For AZ and Bianca. So, curious kami, this is from Lionheart TV. Iniisip nyo ba na same ang magiging reaction ng fans? Or ready na kayo for surprises sa bagong journey na ito? Ako, there's a lot to... For me, surprises. Parang, hindi kasi natin alam kung paano yung magiging reaction nila, ano yung pagka-interpret nila, ano yung matitake nila, or like, how are they gonna... Parang, paano nila titake in yung mga nakikita nila. So, I'm not sure, but siguro na-assume ko, I can have my own like thoughts kung paano nila i-take yung mga mangyayari. Ayoko mag-spoil. Ang hirap, no? Ang hirap mag-spoil. Pero, I think I will be surprised also sa mga naisip nila. Kasi yung mga theories nila, nasa-surprise na tayo how much more sa other reactions, di ba? So, that's one of the things na curious ako once ma-ere na yung show na to. At least alam mo na yung isang theory nila, kung mamamatay ka. Huwag naman. Pero it's been how many months since you left the house? 7 months. 7 months. Saka feeling ko rin naman, yung naging exposure ng some of them, if not all, sa Metro Manila Film Festival, kind of warmed up. Yes. Your fans na parang, this is a project that you guys are doing, Halos no? lahat sila may movie eh. Nagkaroon ng Oo, movie. MMFF. Thank you, AZ, Bianca. For me, definitely, ina-expect ko na masusurprise sila. Kasi ako pa nga lang na umaarte sa show na to, every day I'm really surprised by how the show goes. And I think that's what's so beautiful about our teleseries, that, diba, you never know what to expect, you never know what's gonna come up next. And again, tulad ng sabi ni Asnir, diba, what you see is only the tip of the iceberg. So, ayun nga naman. Nasabi ni. Sabi ni MJ Felipe. Sir? Mr. MJ. So thank you so much. So that's our quote of the day. Code of the day. Thanks, B. This is for Dustin and Josh from Daily Tribune. As a PBB Celebrity Collab alum, what Big Brother hack moment prepared you most for Hotel 88's secrets? Parang hirap naman itong tanong na to. Baka mag-spoil kasi for a scene or something. But, siguro, ang gusto niyang ipunto rito is a moment inside the house that kind of helped you in some of the scenes in Hotel 88. Josh, Yung mga challenges, di ba? Ang dami yung challenges. May mga ganun, di ba? Bahay ni Kuya. Ooh. Akin, siguro kasi, I'd say Justin Almazan is ang dami niyang galit na tinatago niya. And I think that's something na natutunan ko inside. Kasi all of our emotions are heightened. Syempre, ako as a person, ayoko pinapakita na nasasaktan ako, nagagalit ako, nalulungkot ako. I'm the type of person na just keep it to myself.
But being inside the house, and as my character, nailalabas ko yung mga galit ko na sa loob ko. Tapos nailalabas ko yung totoong nararamdaman ko, pero hindi ko pinapakita in real life. So I think, whenever I'm in my character, I think, sabi nila, Kira and Shairid na parang si Justin talaga, something like that. I don't know how to say it, pero yun po talaga yung tutunan ko inside. To control my emotions, even if I'm really mad or really upset. Kailangan na lang. I know how to control it. Yeah, that's right. Alright. Justin? Siguro ako, masasabi ko lang sa journey ko sa loob ng bahay ni Kuya, anytime na may task kami, I always make sure na talagang focus ako sa mga task or talagang firm sa mga decisions. So, sa character ko dito, parang may pagkaganon siya. Confident siya sa gusto niya, the way siya mag-demand as a businessman na dadala niya into like real life. So, in a way, yeah, medyo same. And sa BBB rin kasi mahilig ako, siguro nakita nila direct na mahilig ako mag-swimming. Kaya, swimming din ako dito. So, yeah. Sige, pinagay na sa'yo yung role mo. Okay, thank you, Josh and Dustin. Yes, ito naman, next. Our last question. Last question from GMA Regional TV. This is for everyone. What is your message to all the fans who are excited about this newest GMA and ABS-CBN collaboration? Andiyan ang mga fans ninyo, anong mensahe niyo? Siguro para lang din para lang din hindi maging copy-paste, no, yung makasagot. Okay, hold on. Wait lang, Okay, wait. Why should we watch The Secrets of Hotel 88? And idikit nyo na doon yung message to the fans. Para hindi maging copy-paste yung inyong mga sagot. Let's start with Josh. Josh, go ulit. Ayoko gawin yung mga answers ng iba. Ako syempre, abangan nyo ito guys. This is something new. Multi-genre nga, sinabi, and ang dami mangyayari dito. Hindi, this is, nga, sabi na, tip of the iceberg. Ang dami nangyayari. Gusto ko ikwento sa inyo lahat, pero bawal. Kasi kailangan ipanoorin to. You know, grabe. Ako I'm so speechless nga with it eh. Pero, abangan nyo yun guys. It's a fun journey with us. Message to the fans. Ay, message natin sa mga fans na lahat na patuloy sumusuporta sa aming lahat and even to myself. We love you guys and hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo. Kaya thank you and I really hope you guys enjoy. Thanks, Josh. Kira, next. Unang-una, syempre, I just want to say thank you from the bottom of my heart na several months after PBB, sinasamahan niyo pa rin kaming lahat dito. So thank you talaga. Ang masasabi ko lang talaga, this show is a buffet. Mabubusog talaga kayo sa mga secrets sa lahat ng mangyayari. So, I hope that you will enjoy our show just as much as we enjoyed making it for you. Ayun lang po. Thank you. Yan, gusto ko yung buffet, parang eat all you can. Yes. Next, Ralph. Gusto ko lang talaga magpasalamat unang-una sa suporta during PBB and even after. And then now, I mean, especially when this comes out very, very soon, gusto ko lang po talagang hilingin na sana pag napanood nyo to, kalimutan nyo muna sino kami. Alalahanin nyo, kilalanin nyo, at i-unlock nyo kung sino talaga yung mga characters namin, kung sino yung mga Fernandez, yung mga Almazan, yung mga half-siblings, yung mga mysteries, at ang lahat ng secrets of Hotel 88, sana ma-unlock nyo yan. At matagpuan at ma-enjoy nyo ang journey throughout this whole show. I get the suggestion, pero mahirap yan. Baka mamaya magalit kami sa mga characters niya. Nakasalubong kita, Ralph. Bigla kita And then, why not? If that's the reaction meant to... Effective, bigla. Effective. Oo, ibig sabihin, effective. Alright, sige. Sai? Kung si Kira may pa-buffet,
may aabangan kayong potluck. Dahil pinag-ambag-ambagan namin yung mga iyahain namin sa inyo dito. Makakakita kayo ng iba't ibang flavor. Oh, wow. Talagang gutom na kami. Makakita kayo ng iba't ibang mga flavor na kaya naming i-showcase ng character namin. So, dito, mas niyakap namin yung mga characters namin, mas inintindi namin sila para ma-portray namin ng maayos sa inyo yung pinagdaanan at pinagdadaanan nila at kung bakit yun yung tinatahakong storya. Kasi bawat isa sa amin, bawat isa sa mga ipapalabas dito, meron at meron siyang kapupuntahan dun sa storya kung bakit natin siya gustong panoorin lalo. And your message? Of course, thank you so much kasi hindi naman po ito magiging posible kung hindi niyo po kami tinanggap at tinangkilik ng ganito. So, maraming salamat po, of course, sa ating mga producers, sa ating mga boss. Thank you so much po for, syempre, trusting us again. I think this is the second time or more than na pinagkatiwalaan niyo po ulit yung grupo na to. So, thank you for gambling sa amin. Maraming salamat po. Hindi po namin kayo i-disappoint. Yes. We love you! That's very nicely worded sa iyo, ha? Kasi for producers to trust you for a slot on a prime time, that's really big. So, thank you for mentioning that. I just want to mention lang, Esnir, ha? Get ready. Buffet, potluck, we're gonna wait for you, okay? We go to River. Ayan, first of all, maraming salamat to all the fans at syempre production for yun nga, giving us this project. We are so blessed and super grateful to be part of this amazing project. I'm sure magugusto nyo po yung story as much as we do. Every time nakukuha namin yung script, grabe, parang sobrang excited kami. We always talk about it. We talk about it with Direk. Chine-check namin kung sino na ba namatay or sino pa palayan. But then, we just really love and enjoy doing this project. And I'm sure magugusto nyo rin to. And I'm sure, ang dami namin characters, I'm sure makaka-relate kayo to at least one of our characters. At ayun, maraming salamat once again. Thank you po. Parang I wanna make it, Kung sabi niyo? Buffet, potluck, fiesta po ito. Fiesta. Hindi nagpatalo si Riv. Parang gutom na kayong lahat. River, alam mo yun yung sa kanya. Kinuha mo na Nako! lang. Kinuha ko raw. Kasi habang nag-iisip si Esnir, alam mo, parang gusto kong gumawa ng Secrets of Hotel 88 bingo card. Parang gusto kong magtanto sino yung unang mawawala. Are you ready? Ready. Go ahead, Esnir. You want a show? We will give you a show. Siyempre, kung sabi ni Kira, ito ay buffet. Para sa akin, ito ay boodle fight. Para sa inyo. Because we really want to share our craft to all of you. Our obra maestra. At yes, sabay-sabay po natin i-savor ito. Yes. Pero sa totoo lang po, sa mga fans, maraming salamat po. Kasi grabe, from the start, andyan po kayo. At sa mga casual viewers po, sana po ay bigyan niyo po ng chance yung show na to na panoorin niyo po ito. At maraming salamat po sa lahat ng mga bubuod to. Thank you po for the trust. Kaya sabay-sabay tayong kumain. Grabe, MJ, parang dapat yata isama natin sa hashtag ngayong hapon, hashtag gutom. Parang gutom silang lahat. Gutom na ang Oo. Hotel 88. Will! Will, Why should we watch this? and your message to all the fans. Siguro, ang masasabi ko lang kung bakit niyo papanoorin to. Because itong series nito ay interesting. Kagaya sinabi nila, napakaraming flavors, of course, yung iba't ibang characters na I'm sure, kagaya sinabi ni River, makaka-relate kayo sa isa sa amin. And sa lahat po ng mga taong sumuporta sa amin, simula sa PBB hanggang ngayon, na meron na kaming teleserye na dati lang namin pinangarap. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. And again, kagaya po ng sinabi ko kanina sa mga hindi rin po nakakakilala pa sa amin, I hope na bigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagbigay ng magandang storya sa inyo. Maraming salamat po. Thank you, Will. Will, next, AC. So,
fame. Pero, Mukbang! May mukbang! Mukbang. Pwede naman. Pero, ayun nga po, while reading the whole script of this show, actually, hindi pa tapos, hindi pa namin nakukuha lahat. But, alam mo yung feeling na hindi ka makatigil kasi sobrang into it ka, sobrang invested ka sa script. That's us when reading the script. So, kami, excited kami na maramdaman din nyo yung feeling na yun once na mapanood nyo. Kasi, di ba, yung every show parang may abangan after, like oh no, continue na, yung pag ganun ako pag nagbabasa ako ng script. So, excited ako na makuha niyo yung feeling na yun. And ako, masasabi ko, mas minahal ko yung pag-a-act. Grabe naman. Mas minahal ko yung pag-a-acting dahil dito. Kaya sobrang grateful ako for everything, for all the fans, for GMA, for ABS, to Star Creatives, to Direct. As in, lagi ko sinasabi, I hope to work with Star Creatives again soon. Kasi sobrang napamahal ako sa production, sobrang napamahal ako on how they do everything. Kaya, I'm really happy with everything. And thank you guys for making this happen. Thank you, AZ. Next we have Dustin. Una sa lahat, of course, sa lahat ng sumusuporta sa amin, maraming salamat. Since day one, andyan na kayo para sa amin. At ngayon na may teleserye na kami, sobrang ramdam pa rin namin talaga yung suporta nyo. At ako personally, I feel so special every time I see you guys. So, sana hindi kami sawa. At since ngayon na magkakaroon na kaming ng teleserye, talagang excited ako kasi may papanoorin na kayo sa summer. May magiging favorite series na kayo this coming summer. So, I'm really proud of this group, actors. Sobrang nakaka-proud kasi talagang bawat character sobrang interesting at I'm pretty excited na talagang mapanood ito. So, thank you so much. Alam mo na-realize ko after Dustin's message, parang, when will we see you guys again together, di ba? This is history. This is a very special project. Right? Di ba? Kaya huwag nating palampasin to once it comes out. B? Ayan, hello. Go ahead, go ahead. Hello po. Ayan. Unang-una sa lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa walang sawang suporta nyo. Since PBB up until now, talaga naman you're always here, lagi kayong present, and talagang you always make us feel loved every day. And of course, this project truly wouldn't be possible without that love. So, from the bottom of our hearts, maraming salamat po, because honestly, we thought na pagkatapos ng PBB, yun yung magiging last moments namin together. So, I remember habang paunti yung oras namin sa loob. Naging sentimental kami lahat because we all knew na parang balang araw, diba? Especially na kalahati sa amin GMA at kalahati sa amin ay ABS. Diba? Magkakaroon kami ng kanya-kanyang buhay. But thank you also to GMA and to ABS for trusting us, because in moments like these ngayon sa taping, so we're given the chance to be together again. So thank you so much. That's truly such a blessing. And ayan, excited na po kami na ihandog itong teleserye sa inyong lahat. I'm sure na mag-enjoy kayo because it's such a beautiful show. It's beautifully written, and talaga namang sobrang hangang-hanga ako sa mga co-actors ko dito na who used to be my co-housemates lang, and ngayon talagang nakakatrabaho ko na because nakaka-proud lang how we all get stretched and challenged together. Talagang napupush kami to our breaking points, and nadidiscover namin ulit kung ano pa yung kaya namin gawin bilang artista, bilang isang actor. So, tulad ng sabi ni Ralph, diba, kung sa loob ng PBB, nakilala nila kami as us, hopefully dito, and I'm very sure na makikita nyo kami as different characters na talagang kahanga-hanga rin. So, ayun po, we're very excited, guys. Love you guys! Beautiful. Thanks, B. Salamat. Right? Pwede na natin sabihin kung kailan Si Direk na ang mag-open. Direk, go! Brent, ikaw muna.
Yun, I think nasabi na lahat ng sentiments, pero before anything else, syempre gusto ko talaga pasalamatan yung bosses namin sa ABS and GMA. Maraming salamat po for taking a chance on us again. It seemed impossible when we were inside the house na baka ito na, last na to. So, enjoy na kada moment. Pero now that it's here, yung Hotel 88, na once na pinangarap na mangyayari, I'm just really full of gratitude and mas lalo kong napamahal sa lahat, sa amin lahat. Kaya yun, may bago kami maihahandog sa inyo. Sana po magustuhan nyo dahil talagang we made sure na mapapasaya po namin kayo ulit. Dahil ibang klase yung suporta na naibigay nyo sa amin, nasa loob kami ng bahay. So, ito ngayon, iba na naman. And sana tulad ng sabi ni Bianca and Ralph, mahalin niyo din po yung mga characters namin dito. Yun po, maraming pong salamat. Abangan niyo po, The Secrets of Hotel 88. Thank you, Brent. Mika? Ayun po, tulad po ng sinabi ng lahat. Hold on, guys. Ayun po, tulad ng sinabi ng lahat, totoo po yun. Sobra pong blessed namin at sobra po kaming thankful dito sa sa another chance po na binigay niyo po sa amin at binigay niyo po kami ng project again. Papasalamat po ako sa GMA bosses, sa ABS, sa Star Creatives dahil binigyan niyo po kami ng tiwala po para ma-present po namin yung mga characters na binigay niyo po para sa amin. And ako po, parang hanggang ngayon di pa rin po ako makapaniwala eh. Hanggang ngayon parang feeling ko nasa ano pa rin po kami. Nung time na pinitch po sa amin itong project na to, parang nandun pa rin ako. Hindi ako makapaniwala na finally, may trailer na tayo, nalabas na siya, and talagang yung mga pinagdaanan natin lahat sa set, nakikita na nagkakabunga na. And ako po, hindi ako mapapagod na ilako tong series na to kasi alam ko po na yung project na to may puso talaga. And naniniwala po ako. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa mga supporters na simula paglabas namin ng PBB, hindi napagod na supportahan kami. So ayun po, maraming salamat. Thank you, Mika. Naging emotional si Mika. Ako nga gusto ko sabihin parang, alam nyo ba, na I'm so happy to be part of this because 10, 15, 20 years from now, babalikan nyo tong photo na to, tong video na to, that you were once together in a series like this. Diba? Direct, kailan ba namin ito mapapanood? Co-stars, Direct, ayan na! Ayan na. Mapapanood nyo na po ang The Secrets of Hotel 88 this March 2 sa GMA at 7 days po in advance sa I1 February 23. Ayan na. Woohoo! That's gonna be March 2 on GMA Prime and February 23 sa I1. So 7 days advance, pwede nyo na mapanood sa I1 and sa TV, GMA Prime. March 2. March 2. Before we close, hold on. Before we close, I just want to say, happy birthday, Bianca. Happy birthday! It's Bianca's birthday tomorrow! Happy birthday, B. Can you share a birthday wish? A birthday wish? Birthday wish, B. How young are you? How young are you tomorrow? I'm turning 24 tomorrow. A birthday wish ko, sana masundan ng season 2 yun. Ang ganda! Ang ganda ng wish. Wait, anong title? The Secrets of? Hotel 89. Happy birthday again, B. Have a good 24th birthday. Okay! Maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama ngayong hapon. Thank you very much to